or possible kasi kung di siya nag-break to the upside, nung mangyari mag-downside, possible i-retest itong 88k, or possible i-retest niya itong 80k natin. Possible doon sa dalawa kung anong uunahin niya. Pero still, gusto ko sanang balikan na. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Bali, update ko lang kayo sa price action ni BTC ngayong araw. Bali, gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa nakikita ko sa market, and then quick update lang tayo ngayon dahil still ano pa rin tayo sa loob ng flag na ginagawa ni BTC. Wala pang masyado, and then gusto ko yung ginawang closing ni BTC sa weekly. Mamaya explain ko sa inyo bakit, and then bali, paalala ko lang ha guys, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa price action, and then kung ano yung nakikita ko sa market. Ayun lang. Bali, na sa ano tayo ngayon, daily candle ni BTC. Sa daily candle ni BTC guys, bali wala masyadong ginagawa, pero ang nakatakot lang ay possible baka mag-break to the downside or mag-break to the upside ang mangyari. Paalala ko lang ha, yung ganitong pattern is possible kasi 40% to tsaka 60% possible mangyari. 40% mag-break to the upside and 60% mag-break to the downside, or sabihin natin 50-50 na lang kasi hindi natin alam kung anong possible gawin eh. Ayun lang. Kasi yung mga ganitong pattern ay 40-60 para sa akin yan, pero still based on the history, ginawa niya yan, nag-break to the upside siya, pero sa nangyari ngayon wala masyado tong volume. Pero still kasi itong part na to is ETF driven to guys eh. ETF driven ito kasi wala, purely price action lang tayo dito sa part na to. Iba yung ETF kasi itong panahon to ng BlackRock eh. Ito panahon to ni BlackRock, as wala pang update si BlackRock about sa ating BTC. And then let's see kung ano gagawin nila. Then ang nakakatakot lang guys is baka tumagal tayo ha, baka mag-Bart Simpson tayo, pag ganyan, then mag-break to the downside, then makikita tayo pump ha. Or possible kasi kung di siya nag-break to the upside, nung mangyari mag-downside, possible i-retest itong 88k, or possible i-retest niya itong 80k natin. Possible doon sa dalawa kung anong uunahin niya. Pero still, gusto ko sana balikan na lang itong part na to. Kasi, or possible, gusto ko pa nga itong balikan na lang itong ano natin dito eh, SR flip area natin dito sa may 73k, para makita kung gaano kalakas ang magiging talbog ba. Pero masyadong malalim na yun kung gano'n yung gagawin niya. Or possible kasi mangyari, mag-Bart Simpson tayo itong tagal, and then tumulo, then mag-bounce play. Or mag-Bart Simpson at tumulo, balikan tong 80k natin, then bago mag-bounce play. Let's see, tingnan natin kung alin doon sa dalawang uunahin niya, yung 1 or 2 ba natin. And then kasi based on sa hindi ko alam kung ito yung A, B, C natin, then another leg up pa bago mag-D, bago mag-correct. Let's see ha, tingnan natin kung ano yung mangyari, dahil quick update lang tayo ngayon. Still waiting pa rin tayo sa possible na gawin ni BTC. And let's see kung kaya to ni BTC basagin yung 96k, and then another leg up na naman tayo papuntang 100k retest, then possible mag pullback, then another pop. Let's see, tingnan natin. Kasi kaso ngayon May na ha, papasok na tayo ng May. Pag May kasi sell and go away na tayo nun, pero still baka another leg up muna bago mag-drop si BTC. Let's see, or possible another new trend tayo ngayon dahil ano na, kay Trump na tayo ngayon, or baka hindi natin kasi masabi eh. And then lalo ngayon guys ha, paalala ko lang, this week may PCE data tayo, PCE data ha, lalabas na naman si Powell. Hindi natin alam anong sasabihin na naman niya, pero yung nag-FOMC meeting siya nung last week, medyo maganda ang sinabi niya about sa crypto. Pero still nakakatakot pa rin kasi baka mag-wipe out na naman, lalo ngayon sa stock market. 14 trillion na ang nawa-wipe out sa market, and then bumubomba si gold and then si Bitcoin. Either doon sa dalawa, naghahanap kasi sila ng safe haven. Ayun lang. And then let's see, based on the chart, wala pa tayong makitang
confirmation ha. Alala ko lang, wala pa akong trade. Still waiting pa rin ako dito sa 88k kung bumasag ulit sa taas. Still waiting pa rin ako sa retest. Then another bounce play. Nalangangin na kasi ito guys eh. Pwede ko siyang scalping na lang siguro, pero scalping may scalp pa rin naman ako. May open pa rin naman ako sa scalping. Pero sa swing wala na. Then position wala na rin. Still naghahanap ulit akong panibagong token kung ano yung pwedeng possible na long term. So based on the chart wala pang masyado. Still waiting pa rin ako sa sell in May and go away, and then bodega ulit. And then sa weekly, yun pala siya yung sa weekly, kaya ba't ko siya gusto. Maganda yung ginawa niya para sa akin dahil nagbigay siya ng long green candle, pero mayroon tayong fair value gap dito guys ha. Possible i-fill out to, and then makakita tayo ng retest around sa 88k or possible sa 90k. Either doon baka kasi i-fill out tong fair value gap natin dito. Malaking long green candle kasi ito guys eh, kaya nagkaroon tayo ng fair value gap. And then let's see kung this week kung kayong basagin to papuntang 96k din retest. Ayun lang, wala masyado sa ano naman. Sa coin glass sa liquidity natin, nagmamayroon sa liquidity, wala masyado. Pero ito guys ha, baka balikan to. Medyo mabagal ang internet ko, may dumang kasing trend. Ayun lang, ayun, possible balikan tong 96k area natin muna ng mga market maker bago nila i-liquidate tong ilalim. Possible mag drop ang price ni BTC pag ito hindi pa rin nawala mamaya ng 10:30 o 9:30. Pag ito hindi nawala, possible nyo na yan na babalikan tong area to. Ito ubusin to ng market maker eh, i-liquidate nila to. Then ito sa 24 hours, let's see, sa 24 hours ganun din, parehas lang din pala. Coin glass natin, ayun lang. Yung wala pang mga OKX dyan, nasa description lang yung link para diretso na kayo sa website nila. And then paalala ko lang ha, kung masyado over leverage yung margin nyo, lagi nyo i-check. And then position sizing, mahalaga yun ha, para hindi kayo ma-liquidate kahit di nyo i-check ang yung trade, at least safe kayo. Ayun lang, always remember, trend is your friend. Bye bye. Trading is never as easy, but who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself, and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.